Kakampi ng bayan, kasangga ng masa, kapanalig ng batas at hustisya. Attorney Danny Con, Abogado de Campanilla. Magandang gabi po sa inyong lahat at na off guard tayo doon dahil nagkikwentuhan tayong dalawa. Oo nga. Oo, marami kami pinag-uusapan ni Attorney Danny Concepcion dahil nagpakilala na rin naman kami. Siya po si Attorney Danny Concepcion, ang ating Abogado de Campanilla, at ako naman po inyong Mari ng Bayan, Mari Yao. Samahan niyo po kami hanggang 8 o'clock ng gabi. 7:30 to 8 di ba? Sabi ko nga 7 to 7:30. Sinabi ko po yan. Nagkamali na naman. Yan Ang tawag dyan yung may kinalaman sa edad. Hindi nga, mali lang ikaw naman. Oo. It's a wrong mistake. Okay, wrong mistake. Kilala niyo ba kung sino yan? But anyway, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa atin. Di ba, Attorney Danny? Magandang gabi rin sa iyo, Mare. Iksi At sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa inyong lahat. Alright. At eto na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Ano ang dapat nilang tawagan, Attorney? Kung Globe po ang telepono ninyo, 0954-310-0331. At kung Smart, 0961-770-8807. Okay, there you have it. At dahil nalalapit na po talaga ang Christmas Christmas, marami na talaga nagki-Christmas party, kaya ingat po kayo pag kayo ay bumabaybay sa kalsada. Traffic na. Oo, nag-start Christmas ng rush. parang sweldo ba? Kasi ang sweldo sa sa 15, di ba? Ang sweldo. Oo. Basta sweldo. Ang A15 naman talaga sweldo. At 30 sweldo rin, di ba? Hindi, pero yung Pero iba, ang mga malls, ang bukas, yun ang nag-a-adjust. saka baka may sale. Wala nang sale. Wala na bang sale? Wala na. Alam mo, ang marketing strategy ng mga malls, hindi na magsisale yan pag malapit na magpasko. Kasi alam nila, kahit na hindi sila mag-sale, may bibili. Kasi alam mo naman ng mga Pilipino. Basta Pasko. Basta Pasko, maggalante. Basta may bonus. Ang tanong ko, Kasi kung walang bonus, walang pambili. ikaw ba ay maraming inaanak? Marami. Ano yung sa kasal? Mas marami yung sa kasal. Ay, sa kasal, hindi na nireregaluhan yun eh. Dapat Kasi sila na yung sila dapat sila na yung nagre-regalo. O, tingnan mo to, di ba? Pag talagang ganyan, ibang-iba di ba? Pero yung mga bata inaanak, na anak sa binyag, hindi sila ganun kadami. At saka yung inaanak sa binyag, pagka baby pa lang sila maliit, pero pag lumalaki na, baliktad na sila na nagre-regalo rin, di ba? Pero yung kunwari kinasal at ikaw umanak sa kasal, usually, ikaw ang una magre-regalo sa araw lang ng kasal. Pakimkim. Pakimkim. At after that, sila na yung magre-regalo sa'yo. Kung maalala ka nila. Oo. Pero ano lang naman yan, yung it's really the thought that counts. I-text mo lang ng Merry Christmas. Oo naman. Okay na. Pwede na. Oo. Huwag tayo masyadong maging materialistic. Plastic. Ang daming plastic. Sige. Anyway, eto na po ang ating first texter, si Mark, 33 years old, Quezon City. Attorney, humingi po ako ng legal advice. Respondent po ako ng isang kaso at hindi po ako naka-attend sa preliminary investigation dahil late po dumating ang sumpina para sa akin. Halos 1 linggo na po ang delay. Ano po ang possible na mangyari sa kaso ko at ano ang pwede kong gawin bilang respondent? So ito ay isang criminal case. Yes. Na dinidinig ng prosecutor, kaya preliminary investigation. Yes. Kung babasahin po ninyo yung inyong sabpina na natanggap, hindi lamang po kayo pinapa-appear doon sa hearing. Pinagsasubmit din po kayo ng inyong counter affidavit.
Paano yun? Late nga dumating sa kanya. Oo, pero pwede ka pa naman mag-submit ng counter Ayun, affidavit. pwede ka pa late, mag-submit. late sa'yo, pero pwede ka pa rin mag-submit. At dun sa counter affidavit na isasubmit mo, sasabihin mo na ngayon ko lang po natanggap. Oo. Ito po ang aking counter affidavit. Okay. So, Kasi pwede po, pag pa. hindi kayo nag-submit ng counter affidavit, parang ang implikasyon nun, inaamin nyo yung reklamo nung nagsampa ng kaso. Okay, so ang the best way is pumunta kayo doon sa korte. Kung Hindi sa korte yan. Saan sa yan? piskal. Sa piskal. Sa prosecutor's Okay. office. Para makapag-explain. Hindi, ba't tapos dala-dala na ninyo yung inyong counter affidavit. Ngayon, yung counter affidavit nyo, ang gagawa nun, abogado. Yan. O ipakita nyo na yung inyong subpina. Tama ba ako doon? Kasi yung subpoena nga, dalawa yung pinapagawa sa'yo doon. Pinasasubmit ka ng counter affidavit at pinapa-attend ka sa hearing. Yan. Okay, so yan ang gawin mo. Okay, eto na si Elaine ng Marikina City. Siya ang ating caller of the night. Magandang gabi sa iyo, Elaine ng Marikina City. Good evening. Hi, good evening. Oo, good evening, Elaine. Okay, malapit na magpasko. Elaine, ready ka na? Ako. Okay, mapera ka na pag malapit magpasko? Yun nga po eh. Ayun Ang lang. problema. Yun lang ang problema. Pera na lang po. Pera na lang ang hindi pa ready. Opo. O, sige, Elaine, anong problema mo tungkol sa pera? Hindi po. Okay. Sino ang problema mo? Magtatanong lang po sana ako ng legal process. Legal process ng ano? Ano po, yung scenario po kasi, nawalan po kasi kami ng father. Tapos po, yung nasa malayo po silang lugar, nasa probinsya. Nasa probinsya sino? Elaine? Napotol. Okay. Oo, tawagan natin ulit si Elaine. Okay. Sige, pakitawag nga ulit si Elaine. May nangangaroling na ba sa inyo? Wala pa eh. Wala pa nangangaroling? Di ba minsan meron Parang hindi mga... na yata uso. Hindi, may mga magagaling pang choir na nangangaroling. Yes, pero parang sa Hello ngayon wala po. pa ako natanggap na sulat. O, sige, bumalik na si Elaine. Elaine! Opo. Sabi mo, yung iyong ama ay wala na. Opo. In short, Okay. namatay. Opo. Okay. Namatay sa probinsya. Opo. Pero hindi kayo nakatira sa kanya. Hindi po. Bakit po? Dito na po kami sa Manila. Ay, bakit hiwalay na yung nanay mo sa katatay mo? Hindi naman po. Nag-settle na lang po kasi sila sa probinsya nung tumandaan na. So yung dalawang magulang ninyo nasa probinsya. Yes po. Tapos kayong mga anak ang nandito sa Manila. Opo, tama po. Ano ngayon ang problema mo? Nung nawala po kasi siya, ang naglakad po ng death certificate, yung mga nandun po na kamag-anak. Ngayon po nakalagay Death po kasi certificate. doon. Apo. Ang nakalagay po kasi doon is undetermined cause of death. Oo. Since ang sabi nga po is parang hinika, ganyan, tapos doon daw po inabutan, hindi na dala sa ospital. Ngayon po, gusto po sana namin malaman yung talagang cause of death niya. Pero nailibing na po kasi namin siya. Pwede pa po ba namin? Bakit? Naghihinala kayo na hindi yun ang ikinamatay niya? Parang po. Anong tingin ninyo? Parang may pumatay. May foul play? Parang, opo. Ano naman kaya Just ang to motibo? make sure lang po. Ano naman kaya ang motibo para patayin ang tatay nyo? Hindi po namin sure. Pero kasi po inabutan namin yung bahay na magulo. Magulo. Which is hindi naman po talaga normal na ganun siya. Parang may nag-away. Hindi po kasi parang may hindi lang, para sa amin lang po kasi parang hindi hindi po tamang nangyari dun sa May nararamdaman sila na parang hindi tama. Pero may nag-away ba Apo. silang mag-asawa? Mayroon bang kaaway?
Meron Ay, hindi po. meron bang sigalot na kasi po tandaan nyo, hindi ho parang papatay lang kayo ng manok na itotola kapag ka po tao ang papatayin. Sa madalit sabi, bago po siya talaga patayin ay dapat may mabigat na dahilan. At ano yung dahilan na yun? Ay, kung Para pumatay ka talaga ng tao. Kung wala po tayong makitang mabigat na dahilan para naman patayin ng isang tao, baka naman po kung sakali mang napatay ay aksidente. Ngayon, yun ang kinakailangan nating makita kung pagka naman yan ay aksidente, ay meron bang nag-away doon sa loob ng bahay? Ninakawan ba? Baka yung magnanakaw na nahuli ng tatay mo, ay siyang pumatay. Pero siya lang ba mag-isa sa bahay? Opo, actually mag-isa po siya sa bahay. Ay, asan yung nanay mo? Dalawa po kasi yung lugar namin doon sa probinsya. Yung isa po kasi, doon talaga sila nag-i-stay. Tapos yung isa po kasi, parang binibisita lang siya para linisin. Doon po Okay. siya inabutan. Pero nung pumunta yung nanay mo, nung namatay yung tatay mo dun sa bahay, wala namang sinabi yung nanay mo. Wala, hindi na po siya inabutan sa bahay. So, nung inabutan niya, nasaan na? Nasa ano na po, nasa Ospital. morgue na po. Sa morgue ng ospital. Agad-agad? Nasa morgue? Opo, ang nangyari po kasi, may kapitbahay po kami doon na relative po. Tapos siya yung tumawag sa amin na na hindi na daw po makahinga, ganyan-ganyan. Pero pagdating po kasi ng rescue, parang dead on arrival na nang dinala sa hospital. Okay. Ganito po yan, ano? Alam niyo, pwede naman, yan po ba in-autopsy? Hindi. Ayun nga ang tatanungin ko. Hindi po. Kasi po, pagka mukhang violent ang pagkamatay ng isang tao, automatic po na i-autopsy. Automatic ba yun? Automatic yun. Pagka violent yung kanyang pagkamatay. Kahit hindi nire-request ng pamilya. Maski hindi nire-request ng pamilya, automatic May autopsy yun. talaga. Yung autopsy yun. Okay. Ngayon, ito mukhang hindi naman violent yung pagkamatay niya. Ano ba yung violent? Hindi sinaksak, tinaga, mga ganyan. Mga ganon. Apo. Kaya hindi violent. Ang sabi, parang hindi lang nakahinga dahil hinika. Opo. Parang ganon. Ngayon, kung talagang gusto nyo na malaman, kinakailangan po na hindi po sigurado, pwede po nating ipa-autopsy. So, kahit nakalibing, pwede mo siyang hukayin. Ang tawag natin doon, exhumation. At ipa-autopsy. Tapos ipapa-autopsy. Kaya lang, may mga gastos po yun. Oo, medyo magastos yun. Saka may permit yun. Una po ay magpapile kayo ng application for exhumation. Sa City Hall. Sa City Hall. Okay. Pag sinabi pa ng City Hall, hingi ho kayo sa husgado. Pero kung pumayag na yung City Hall, Okay na. na i-exhume, okay, yung pong pag-i-exhume, may gastos din yun. Pagkatapos, bago kayo mag-exhume, dapat ay kausapin ninyo yung medical legal. Okay, usually, ang medical legal po nandito sa Maynila. Or sa city. Sa city, sambang probinsya siya. Sa Biskaya po. Yun, baka, meron naman siguro baka sa doon. Sulano. Oo, meron naman. Sa city, dapat sa city. Baka merong medical legal doon sa lugar na yon. Dadalhin po yung bangkay na hinukay, dadalhin po doon sa facility para po gawin yung autopsy. Oo. So, i-autopsy po yan. Ngayon, malalaman natin kung ano ba ang dahilan ng kinamatay, pagkamatay, at pwedeng magkaroon ng hinala. Naggumawa ng autopsy kung merong foul play. Yan. Okay, kung natural ba o mukhang sinadya o gano'n. Baka makita So, nila. what you're saying, attorney, it's only through autopsy. Sa para ngayon. makita. Okay. Maliban na lamang kung may lalabas na Testigo. na nakakita Yun. ng tunay na pangyayari. Oo. Pagka mayroon kayo nakitang testigo, pwedeng hindi na siguro hukayin. Oo. Ang nakalibing na bangkay. O kaya pwede kayo magtanong-tanong, ano ba nangyari? Ano bang may mga pangyayari dito? Kasi I'm sure
alam mo, ang isang sumisingaw yung katotohanan. Baka magtanong, baka po meron kayong mga kaibigan doon na kakausapin ninyo, baka may mga sumigaw. Nako, ganito yan, wag mong pagsasabi ha, ganito. Pero actually, kumakalat yon. Habang sinasabi mo na wag mong sasabihin sa iba, lalong kumakalat. ay, doon naman kumakate ang kanyang Totoo yan. desire na ikalat yan. Oo. Ngayon, sisingaw po yan. Ngayon, pagka po yan sumingaw, di meron kayong additional lead. Pero siyempre, in the meantime, mas maganda nang hindi pa matagal na nakalibing yung bangkay pa bago siya mahukay at maisa ilalim sa autopsiya. Oo, kasi pag matagal na, parang mas mahirap medyo mas mahirap na. Oo, mas mahirap. Hindi imposible, pero mas mahirap siyang i-autopsy. Aha. Oo, nakuha mo? Yes po. Ayan. Okay. May question ka pa? Bali pa ang una namin pupuntahan is yung sa exhumation po. Tama Saan? po ba? Sa City Hall ka muna pupunta. sa City Rehearse ka Hall. ng, Sabi niyo, oo. baka pwede kaming mag-apply ng exhumation. Actually, pwede rin kayong munang pumunta sa police para yung police ay susuporta Doon sa doon sinasabi sa niyo. inyong request na mag-autopsy. In fact, hindi hihingin po yun. Na meron ba kayong reasonable ground to believe na ito ay may foul play. Ayan. Pumunta muna kayo sa police. Oo, police muna para mas kasi ayan. sila rin naman ang magaling mag-imbestiga. Kaya, at saka baka for all you know, baka yung police buti nga pumunta kayo rito. Gusto nga namin talaga pa-autopsy yan Yun. Diba? Okay. Di may kakampi ka na ron sa police. Sige po. Okay po. Thank you. Salamat. Salamat po. Okay. O, eto naman, si Lara ng Antipolo. Siya ay 28 years old. Magandang araw po, attorney. Yung landlord po namin, bigla na lang nagpalit ng lock sa gate habang nasa work kami. Hindi na tuloy kami makapasok. Wala rin po kasi siyang notice or demand letter. Nakabayad po kami ng upa hanggang katapusan ng buwan. Pwede po ba yun na may legal action po ba po kami pwedeng gawin? Kahit verbal lang po yung agreement namin sa renta. Nagbabayad naman sila. Bakit kaya siya? Hindi, kasi baka hindi lang sila ang tenant. Diba? Sa gate Oo. Sa gate. Baka kasi dun sa loob ng gate ay hindi lang naman sila ang nakatira. Baka na may nagkaroon ng sinalan na may pumasok o na meron na nagkaroon ng susi, kopya ng susi doon sa dating lock. Ang sa akin po, ang makakasagot po sa inyo, yung inyong landlord. Tanungin ninyo, bakit ba kayo nagpalit ng lock? O pagka hindi naman pala ninyo kasalanan, edi humingi kayo ng bagong kopya. O susi. Pengi o kopya ng susi. Pengi ho ng kopya ng susi nang kami ho makapasok. Di ba? Kasi nga baka naman hindi patungkol, hindi nakadirect sa inyo. Baka may iba lang siyang ayaw papasukin kaya pinalitan niya. Ngayon, pagka sinabi niya na hindi kayo nagbabayad, ang usapan na ngayon dito, hindi pagbabayad. Di patunayan naman ninyo sa kanya na kayo ay bayad at wala silang karapatan na kayo ay hindi papasukin doon sa bahay. Ngayon, kapag hindi po niya kayo pinapasok, pero kayo naman ay bayad, at wala naman po siyang dahilan kasi baka mamaya gusto lamang niyang buwisitin itong tenant. Ay, may ganun. Dahil may gusto siyang... Sabagay, may ganun talaga. Gusto niyang magpalit ng tenant. Kasi alam mo baka hindi na siya makapagtaas Correct. Kaya baka cover ng Rent control law. Ngayon, pagka napaalis niya ito, baka meron na siyang kausap na papalit na tenant na mas mataas ang bayad. So kung ganun po, ang pangyayari, wala po kayo namang kasalanan, hindi naman po kayo sumasala sa renta, pero ginawa po sa inyo ito ng tenant, pwede nyo po siyang sampahan ng kasong kriminal. Ayun. Coercion ang ano po dyan. Ang kaso? Ang kaso dyan. Okay. O ito naman, si Jerome, siya ay 35 years old ng San Pedro. Good day po sa inyo, attorney at buong team. May pinsan po ako na hindi binayaran ng agency niya after ng 1 month work abroad kasi raw failed siya sa training. Wala silang pinirmahang training bond or written contract. Sa halip, sinabihan siya na wala na daw siyang makukuha kasi company loss daw.
pwede po bang habulin ang sahod niya kahit probationary pa lang siya at kahit na foreign-based ang agency? Opo, kasi po maski training o learner, trainee o learner, kapag ka po sila ay pinatrabaho, ay meron din silang bayad. Hindi lamang po full wage ang kanilang matatanggap kasi nga ay trainee lang sila at learner. Pero meron din pong nire-require ang batas na sila ay bayaran. Kung hindi po kayo binayaran, ireklamo po ninyo. Okay. Kung ito ay Sa nasa ibang NLRC. bansa. Hindi ibang bansa so DMW. Kung sa ibang bansa po, sa ano po yan, sa POEA. Yes. Wala nang POEA. Yung POEA under na sa migrant worker. Yes, Department of Migrant Workers na siya. yes. So, pwede pa rin kayong pumunta doon, itanong nyo kung lisensyado, kung tama siya. Then, pwede nyo sila ang tutulong sa inyo. Iba yung OWA, di ba? Welfare, pwede welfare rin naman yun. Pero Pwede yung rin. mga yon ay yung mga nandoon na nagko-contribute para pagbalik nila may maron sila. Pero ito parang Kaso na to kaso tungkol sa kontrata. So doon po kayo DMW. doon po Okay. kayo sa dating POEA magrereklamo. Okay. Diyan po yan sa may Ortigas. Corner Hindi- oo, EDSA. correct. Yung pong building doon na Pabilog. Okay. Dating Blas Ople yun, Naalala mo? Okay. Up to now, yun ang pangalan Yun ba yung niya. pangalan? Last Ople Okay. Building. Opo. Okay, eto naman si Carlo, siya ay 30 years old ng Quezon City. Attorney, gusto ko lang pong humingi ng payo kung may chance akong makuha ang full custody ng anak ko. Hindi po kami kasal ng partner ko, pero gusto ko sana siyang hiwalayan dahil ilang beses ko na siyang nahuling nagtataksil at sobrang dami na po niyang utang kahit binibigyan ko na ng allowance. At madalas na rin niyang pinababayaan at sinisigawan ng anak namin. Sa ngayon po magkasama pa kami pero gusto ko na sanang makipaghiwalay para sa ikabubuti ng anak ko. Ano po kaya ang pwede kong gawin para mapunta sa akin ang anak ko? Okay, anong pangalan niya? Ang nag-text ay si Carlo, lalaki. So yung yung Nako, babae. hindi sila kasal. Pero yung babae ay Gusto niya niyang hiwalayan. Okay. ano siya, yung babae ay kasi nahuhuli niya nagtataksil yung Oo. babae. ang tawag diyan ay haliparot. Ha? Haliparot? Okay. Haliparot. Okay. Okay. Taksil. Nagtataksil Oo. yung babae niyan. Magkasama naman. Hindi niya nasabi ilang taon na yung anak niya, no? Hindi, pagpalagay na natin na yung bata ay less than 7 years old. Oh. Pwede bang mapunta sa iyo? Kasi lalaki ang siya, hindi sila kasal. custody? Oo. Oo nga, pero kung nare-recognize naman na anak niya talaga, at kung meron namang duda, di pa DNA niya. Okay. Makikita natin kung anak ba niya talaga. Ngayon, kung yan ay anak mo talaga, okay, at yan ay 7 years old or younger, ang under the law, yan po ay dapat na nasa pag-iingat sa pag-aaruga ng ina. Ang custody po niyan ay dapat nandun sa ina. Okay, lalo pa yung bata ay illegitimate. Ano po? Pero meron pong exception. Okay. Kung yung ina ay hindi karapat-dapat. Paano mo masasabi na ang isang ina ay hindi karapat-dapat? Aba, una, halimbawa, kung siya ay may nakakahawang sakit, ay di makakahawa yung anak. Haliparot Isa yan. lang eh. Hindi ba pagka yung nanay ay haliparot at pinababayaan yung anak, hindi inaalagaan yung bata. O sa ano ang pwede niyang kuning ebidensya para sabihin haliparot siya? Hindi, wag mo na yung haliparot. Sinasabi natin. ang una kong sinabi, yung pinababayaan niya yung anak niya. Paano nga siya Siyempre testimony ng mga sa kabahay. Nako, wala ako. Hindi ka ako sumisilip dito yung haliparot na yan. O kaya naman, ano yan? Pwede ba niyang kunan ng video, pictures, ganyan? Pwede ba yan? Hindi, yung kasing, pwede yun. Halimbawa, meron kang camera na nando sa pinto. Minsan lang sa buwan kung dumating yung ina,
O ano pang saysay na nasa iyo ang custody, kung silipin mo yung bata, minsan lang 1 buwan. Magkasama pa naman sila eh. Kaya nga, pero dapat siya nandun siya kung hands-on siya na ina. Doon mapapatunayan mo na ako naman talaga nag-aalaga. Okay, hindi naman yan. ang question dyan, yung bang infidelity, pwede ba yan maging Well, kaso? ganito ang sabi ng mga mga otoridad. Kala ko sa Okay. mga haliparot. Okay. Ang sinasabi nila, kapag ka daw yung bata na pinag-aawayan ang custody ay masyadong bata, halimbawa 3 years old o Yes. 4 years old, wala pa anyang kabuang-buang yung batang yan. Sa madalit sabi, maski nga yung ina niyan ay maging prostitute, hindi rin alam ng bata yun. Kasi wala pang muang yung bata. Really? Wala pa raw. Kasi ang ginagard kasi diyan ay yung kapakanan ng bata. Siyempre ang una yung kanyang kapakanan na physical, yung kakainin niya, idadamitin niya, etc. Pero meron din tayong tinatawag na emotional and intellectual development ng bata. Mas importante. Okay, at immoral. O nakikita niya, yung tanay niya, punta sa bahay niya, ibang lalaki kasama. O tapos ay baka mamaya, may mga malalaswa pa siyang na ma-expose sa mga malalaswang ginagawa ng ina sa ibang lalaki. Isa yan sa mga ground kasi magiging immoral ang mamumulat yung bata sa mga immoral na gawain at iisipin ng bata na yung immoral na yun ay normal. Correct. Okay. Paano yan, attorney? Ito lang naman yung sa akin, Kasi si Carlo ay nasa bahay nila. Siyempre, hindi naman dadalhin nung asawa doon sa bahay nila yan. Most likely. Pero siya, nahuhuli na niya na nagtataksil sa kanya. Yung babae. Yung babae. Kaya nga, so ang gagawin naman niya doon, kasi hindi naman sila kasal. Hindi nga. So wala naman siyang, ipapile niya, hindi naman sila kasal. Correct. Okay, ngayon, ang ipapile niya nga, custody. Yes. At palalayasin na niya si babae. Correct. Ay, umalis ka na rito, pero iiwanan mo yung bata kasi nag-file na ako ng kaso na ako na ang magkakaroon ng sole custody sa bata. May Ayan. mga ground nga. Una, pinababayaan. Okay, second, baka nga may immoral sila kasi nagtataksil daw. Hindi natin alam kung ano yung mga ginawa Okay. Ay, closing na. Di ba natapos closing agad? Nakita ko na closing. Closing. Hindi ka nagbabasi. Okay. Ikaw talaga, hindi pa nga tapos eh. Anyway, sana ay may nakuhang aral ang ating mga televiewers ngayong araw na ito. At good luck sa'yo, Carlo. Ay, ngayon, pero kung yung batang sinasabi na pinag-aawayan dito, binalikan naman. more than 10, at tatanungin naman. Tatanungin naman pala. O, Okay. Sige. Okay, maraming salamat po sa inyong pagtutok sa amin ngayong gabing ito. At nalalapit na po ang Pasko, kaya Merry Christmas na po sa inyong lahat. Merry Christmas sa aking Papa Jimmy and of course sa aking Mama Trining at kay Babe Macastro. Ako po inyong Mare ng Bayan, Mare Yao. Attorney Danicon po, abogado de Campanilla ng Bayan, hanggang sa susunod nating episode. Merry Christmas!